Alright, simulan na natin ang pagsusuring ito. Ngayon, hihimayin natin ang isa sa pinakasikat, kung hindi man pinakasikat na pangalan sa kulturang Pilipino. Walang iba kundi si Juan de la Cruz. Hindi lang ito basta kwento ng isang tao ha. Ito literal ang buhay at makulay na kwento nating lahat bilang isang nasyon. So, let's dive right in. Ang laging tanong, sino nga ba talaga si Juan de la Cruz? I mean, sure malamang may kilala kang Juan. Baka kapitbahay mo, yung tito mo o yung tropa mo, di ba? Pero wait lang, linawin natin. Hindi yung personal na kakilala nyo ang pinag-uusapan natin dito. We are talking about the ultimate representation ng bawat Pilipino. Siya yung literal na mukha ng karaniwang tao na laging nababanggit kapag usapang bayana. Pero naisip nyo na ba kung paano siya naging ganun? Kasi kapag narinig mo ang pangalang Juan de la Cruz, may automatic na pumapasok sa isip natin eh. Nakabarong o kaya naman nakakamisa de chino, may suot na salakot, pananggas sa init, tapos syempre hindi mawawala yung tsinelas. Yun ang iconic look niya. The classic, everyday Filipino. Walang labis, walang kulang. Pero ito yung malaking misteryo ngayon. Bakit ba itong mismong hitsurang ito at itong pangalang ito ang naging pambansang simbolo natin? Saan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Para masagot yan, punta tayo sa unang bahagi natin, ang pinagmulan ng pangalan. Actually, marami sa atin ang nag-aakala na inimbento ng isang magiting na bayani ang pangalang ito para maging inspirasyon natin, right? Pero heto ang isang malaking pasabog. Hindi siya nagsimula bilang simbolo ng pride. Kung titingnan natin ang timeline natin, back in the 1500s during the Spanish era, ipinataw lang sa atong mga ninuno ang pangalang Juan. Isa siyang super common na baptism name dahil sa paglaganap ng Kristyanismo. Fast forward tayo sa 1900s, panahon na ng mga Amerikano. Unti-unting naging generic label na lang ang Juan de la Cruz para sa ordinaryong mamamayan, parang John Doe kumbaga. Pero ang totoong turning point, taong 1908, isang dayuhan. Yes, you heard that right, dayuhan. Ang Amerikanong journalist na si Robert McCullough Dick ang nag-introduce ng unang visual caricature ni Juan sa Philippines Free Press. Crazy, di ba? Isang banyaga ang nagbigay ng mukha sa ating pambansang simbolo. Ngayon, absolutely crucial na maintindihan natin ang layunin sa likod ng original na drawing na yon. Ginamit yung terminong Indio sa mga early political cartoons para i-depict yung common na Pilipino bilang isang passive na subject sa ilalim ng gobyernong Amerikano. Basically, hindi siya iginulit para maging bida or symbol of bravery. He was just a representation of a quiet, compliant individual sa mga diaryo noon. Ganun lang tayo tiningnan ng pamahalaang dayuhan nung panahong yon. But wait, things take a massive turn here. Dito pumapasok ang ikalawang bahagi mula caricature patungong simbolo. Kasi, hindi dyan nagtatapos ang kwento. As you'll see, we completely reclaimed the narrative. Kung sa pananaw ng dayuhan pasibo siya, isang Indio, isang caricature at madalas na biktima. Literally nabaliktad natin yan. Inangkin ng mga Pilipino yung pangalan. Sa halip na maging biktima, ginawa nating matatag, masipag at matapang si Juan. Boom! Mula sa isang foreign label, nanganak ito ng ultimate symbol of our Pinoy pride. Ginawa nating sandata yung mismong karakter na ipinataw sa atin. At you know what? Hindi yan nangyari overnight. Kumalat yung pagbabagong yan like wildfire dahil inagaw ng ating mga alagad ng sining ang narrative. Binigyan ng boses si Juan at hindi na siya tahimik. Maririnig mo yung diwa niya sa mga makapagbagdamdaming tula ni Jose Corazon de Jesus. Tapos, talon ka sa mas modernong panahon. Mararamdaman mo yan sa mga dumadagundong at maangas na rock anthems ng musikero gaya ni Mike Canopol. Nakahanap si Juan ng sarili niyang kaluluwa at boses para isigaw ang mga hinaing, tagumpay at hindi matitinag na diwa nating mga Pilipino. Which brings us to the present day, ikatlong bahagi, Juan sa makabagong panahon. So, mapapaisip ka, buhay pa ba si Juan de la Cruz na yon? At sino na ba ang pumupuno sa mga tsinelas na yon sa modernong lipunan? Well, look around. Nandyan siya sa mga OFW natin, yung mga makabagong bayani na nakikipagsapalaran sa abroad para lang mabigyan ng magandang bukas ang pamilya. Nandyan siya sa mga magsasaka nating nakayukot nagtitiis sa init ng araw para may makain tayo. At yes, nandyan din siya sa mga Gen Z, yung mga kabataang hindi natatakot magsalita, nagtatanong at patuloy na naghahanap ng tunay na pagbabago. Lahat sila, matyaga nilang pinagpapatuloy yung laban ni Juan. At para sa ating huling bahagi, ang alamat ay ikaw.
Dito na nag-uugnay ang lahat ng natalakay natin. Nakikita nyo na ba? Si Juan de la Cruz ay hindi lang basta isang lumang drawing sa dyaryo o pangalan mula sa nakaraan. Siya ay buhay na buhay. Siya ang salamin ng collective history natin. Yung bawat tawa, pawis at luha nating lahat hanggang sa araw na ito. Kaya bago tayo magtapos, gusto kayong iwanan ng isang tanong. Para sa inyo, sino ang tunay na Juan de la Cruz sa buhay nyo? Hinihikayat ko kayong pag-isipan yan. Baka yan yung magulang mo, katrabaho mo o baka kapag tumingin ka sa salamin, ikaw mismo yon. Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod nating paghihimay, keep that resilient spirit of one alive. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.